Let us test your intelligence. Sana hindi kayo kabilang dun sa mga deans at professors ng accounting na bumaksak po sa accounting test. Usually ho, iniimbitahan ako sa mga universities, schools, and colleges ng mga estudyante, specifically mga accounting students. So, ang lecture ko lagi sa kanila is ano ang pagkakaiba o pagkakahalintulad ng accounting entries, specifically original entry at saka final entry. Yan dalawa po yan. So, kadalasan, hindi ko naman pinasasagot yung mga accounting professors at saka mga accounting leads. Sila yung sumasagot. Hindi ko maintindihan. So, para maintindihan natin kung ano pagkakaiba ng original entry at ang final entry, kailangan ho nating lagyan ng konting senaryo. Ito po yung senaryo natin. Pinakain ninyo ako sa isang restaurant at nagbayad kayo ng 112 pesos. Inisyuhan kayo ng restaurant ng VAT official receipt at kayo ay value-added taxpayer. So, usually, ang entrada sa libro ng binayaran ninyo na meals, 100 pesos, is debit to expense, 100, debit to VAT input, 12 pesos, at credit to cash, 112. Ang tanong ko lagi sa estudyante, mga estudyante, ito tanong ko, at ito na rin po ang tanong ko sa inyo, ano ang tamang entry doon sa expense? So, meron hong choices akong ibinigay sa kanila. Ayan po yung 5 common choices nila. Actually, more than 8 po yung choices eh. So sabi nung iba, ang entrada ko dyan, sir, is representation. Okay. Sabi nung iba, ang entrada ko ay miscellaneous. Okay. So ang susunod kong tanong is, yung bang miscellaneous expense o yung representation expense ay original entry ba o final entry? Yun lang. Kung yun po ang entry ninyo ay original or final. At sabi nila, original sir, kasi nilalagay yan sa general journal. Pagkatapos namin ilagay sa general journal, ilalagay namin yan sa general ledger para maging final entry. Yun po yung sabi nila. Ay nako, Diyos na mahabagin. Kung original entry yan, yung bang representation expense mo o yung sinasabi mong miscellaneous expense ay original entry o final entry? Sagot mo, original. Okay, good. Ano ngayon yung final entry? Aba, tumahimik sila. Hindi nila malaman kung ano yung final entry. Yung representation, original entry. Ano ang final entry ng representation? Aba, ang miscellaneous expense ay original entry. Ano final entry ng miscellaneous expense? Sir, parehas lang, sabi ng isang dean. Ano? Kasi sa original entry, yun yung mga entry mo per day. Good. Pagkatapos yung entry per day, pag-aadin mo, magiging total yan. Yan yung final entry. So, tinotal mo yung miscellaneous, ang total din nun miscellaneous. Tama ba? Yes. So, hindi parehas ng kanyang accounting title. Miscellaneous original entry, miscellaneous final entry. Di kung parehas lang yung kanilang accounting title, original, final, bakit pa natin tinawag na yung isa ay original at yung isa final? Dinoble mo lang yung trabaho ng accountant. Diba? Isusulat dito, pagkatapos isusulat dyan. Pwede namang isa lang sulatan yan para mas matipid ang papel, matipid sa ballpen, at matipid din sa oras. Sabi ng professor naman, oo nga no, pero yan yung turo ng PFRS at saka ng GAAP audit. Ang GAAP kasi tsaka PFRS is pretending to be a law of the Republic of the Philippines. Make it clear, hindi po yan batas ng Pilipinas.
Ngayon, para sa explanation po is ganito. Kung yung original entry at final entry ay iisa, wag na natin tawaging original at final. Tawagin na lang natin original entry, wala nang final. Or final entry, wala nang original. Actually, biblical po kasi ang taxation o ang accounting sa Pilipinas. Walang makakarating sa ama kung hindi daraan sa anak. Original entry, anak. Ama is final entry. Maliwanag po, yung anak at ama ay magkaiba. Bakit sasabihin mo ngayon yung final entry at saka original entry ay parehas? May mali o kailangang i-improve yung tinuturo sa mga universities at sa mga eskwelahan. Kasama po ako sa nabiktima niyan. Kasama si Emelino T. Maestro sa nabiktima. So, kailangan pong baguhin natin yung konsepto. Kailangan po nating mag-aral. Sa taxation po, may 5 klase ng entry. Meron pong memo entry, may no entry, may original entry, may final entry, at may transitional entry. Gusto ko po malaman ninyo lahat po ng klase ng entries na yan ay ginagamit ng taxation. At gusto ko po sanang lahat kayo ay matuto ng mga entries na yan upang maiangat natin ang professionalismo ng accounting profession at auditing profession at consulting profession at magawa natin ng konkretong integridad ang mga accountants, bookkeepers at consultant. Kaya iniimbitahan ko po kayo na i-share itong video ito at ituturo ko rin po sa inyo sa mga susunod na video yung tools na kailangan po ninyong malaman, yung mga basic rules na kailangan nyong maintindihan at mai-apply sa inyong buhay. Sumama po kayo, magkakaroon ako ng mga susunod na training para mapaganda po at mapayabong ang inyong mga skills sa accounting, bookkeeping, and consulting. Huwag na po kayong sumama sa mga bumaksak sa accounting, hindi sa board exam, kundi sa tunay na accounting ng buhay. Marami pong salamat at please make that change.